Ito na. Lugar lang. Para po. Welcome kayo sa University reservation ko. Sana nakapaghanda na kayo sa ano dyan. Booster ninyo. Ano ba yan? Klaseng booster. Huwag lang yung masyadong overdrive na booster. Overpowered na booster. Kape lang sa akin kape lang. Tsaka yung inhaler ko na Vicks. Ako, paubos na. Mga kabayan, nga pala, bago tayo mag-nonsense ng marami. Ito muna. Thank you at salamat at nakabangon uli, nakakuha ng hangin, nakainom at wala pang kain. So dadating din yan. Salamat Panginoon at makapagsalita na naman ako. Amen. Itong ano natin ngayon, topic, diretso na tayo. Wala nang self-respect and self-love. Yung yan eh. Yung parang yung self-care yan eh. Ginugol ko kaunti yung ibang mga words dahil nahihirapan ako minsan sa English tsaka sa ibang lingwahe. Pero original lang tayo sa lingwahe natin. Ano natin yung mother tongue, Tagalog or Bisaya or ano ba yan. Saan tayo na lumaki at natuto magsalita, mag-isip at gumawa. So Tagalog, Bisaya, minsan nakaka-English naman din ako. So ang tanong, mga kapwa, tinatanong ba natin yung sarili natin? Gaano natin kamahal yung sarili natin? Yung respeto natin sa sarili, yan. Inaalagaan natin yung sarili natin. Katawan. Dahil kung tutuusin talaga yung ano natin, kung may paniwala tayo sa higher power, godly power, sa Panginoon, sa Holy Spirit, gawin natin yung itong biyaya niya sa ating blessing, itong buhay natin, yung katawan natin. Yan nga lang ang laking blessing na tao tayo, na pinanganak tayo. Hindi yan coincidence. Hindi yan swerte. Sinasabi kasi nila swerte. Lahat na kung pinanganak ka bang disabled or normal or ano ba yun, lahat unique. Sinadya yan kung kung may bisyo ba tayo noon, sigarilyo, ano bang klaseng inom ng inom, or addiction sa mga drugs, yung mga ganyan, kahit addiction din sa stress, kaka-addict din yung stress. Siyempre ang resulta niyan nasa loob lalabas yan. So wala naman akong ebidensya, lugar lang na ganyan talaga yung resulta, pero alagaan natin yung sarili natin para may magandang lumabas. Relate kayo niyan. So yung self-care at self-love, porket gutom ba tayo or mahilig tayo sa mga matamis or maalat, yung mga ganun, ibig sabihin sobrahan mo na.
hanggat sa mabusog ka. Tapos naging nasanay ka ng kumain ng matamis, ng maalat, ng maasim, kahit ano-anong mga ganyan. Parang naging addiction mo na rin yun. Ano yan eh? Yung input, yung ini-input natin, binibigay natin sa sarili natin. Pinapasok sa sarili natin. Kung dito ba, or dito ba, or dito, or sa, sa mata. Input yan eh. Sa ano natin, sa katawan natin. Yung temple. Kasi ginagawa ko na yung temple yung katawan ko. Parang church, sinasabi ni Billy. Shoutout ako sa'yo, Billy pa rin. Ito yung ano natin, yung katawan natin. Gawin nating temple. Respetuhin natin. Tapos may, syempre, pumunta tayo ng ano, pumasok tayo ng, nagsimba tayo sa ibang temple. Temple ng Holy Spirit. Nakalagay dyan sa ano, alagaan ng sarili mo. Dahil sino bang mag-aalaga sa iyo ng wasto kung di ikaw lang? Pinaka magandang mag-alaga sa sarili natin ay tayo. Sinasabing it's you versus you. Wala yung ano, wala kang ibang outer, external na nakakaano. Dami na nating ang daming tao na sa buong mundo. 8 billion more. Tapos, ang dami natin mga iba-ibang habits, iba-ibang addiction, iba-ibang kahit ano, mga hilig. Sa lahat ba naman ng distractions, yan, araw-araw natin nakikita, naririnig, nalalasa, ha? Kung pasok natin sa loob yan, magawa tayo ng ano. Ito maganda sa akin to. Kasi hindi naman kasi ibig sabihin niya na maganda sa lahat yung ginagawa mo. Dahil hindi kasi natin mapipilit yung tao. Kaya huwag mong i-force yung tao na hindi mo ano. Kaya nga sinasabi ko mag-practice muna tayo. Individually. Alamin muna natin yung sarili natin, yung self-identity. Ako si Rosauro, nasabi ko yan. Sino ako? Nung purpose ko. Bakit hanggang ngayon buhay pa ako? 51 years old. 51 years later. Yung me. Ayun na. Nagisnan mo na, Rosauro. Ano yung purpose mo? Alam mo na kung sino ka. So alam ko na yung, nahanap ko na yung sarili ko. So, actually, matagal ko yung hinanap. Pero actually, few years ago, parang nagsimula. Parang, dala yan sa maturity. Tapos yung mga bad habits, yung mga masamang bagay sa katawan ko o sa isipan ko at sa dinidistansya ko na. Para bang kina-quarantine ko yung mga naysayers, mga negative, yung mga walang paniwala, yung mga obscure men, yung mga insecure women and men, sa lahat na yan. May nire-respeto ko na yung sarili ko na ito ako, yung inner peace ko. Parang bumalik na ako sa sarili ko. Na-inlove ulit ako sa sarili ko na ganito. Nga pa itong bago kong mga habits, ang sarap. At ngayon ay makabigay na ng mga projections. Forward ko yung ko. Yung para bang yung mga sinasabi ko sa inyo, yan.
renewed gospels galing sa Biblia. Lahat na yun ng libro siguro, inano ko lang, nilolong story short ko na lang. Maniwala kayo sa hindi, lugar lang. Pero sa akin na style. Ano lang, vibration, good vibrations mga kabayan. At sino ba yan? Nag-ano lang ako, hinahawaan ko kayo ng mga good vibrations. Kung nasa sa inyo yan, paano nyo i-input, tapos i-output na naman, yung output na yan, ano nyo, dapat gawin nyo na lang, i-spread out nyo na lang na ito, maganda to. Na-influenced ako ni Rosauro, itong derivation at diversity. Forward ko, maganda to. Gawan ko nga ng sa akin din. Yun. Bumalik tayo dito. So, yung sinasabi ko pala, yung mental lab natin. Yung laboratory natin dito. Lugar lang. So, yung self-respect. Ganda yan. Yung na yan, yung parang self-love. Yung kinakain mo. Isipin mo muna, maganda ba yan o hindi? Or, pwede ko bang layuan muna yung matamis na yan dahil kumain ako kahapon at ng isang araw. Kumain ako araw-araw. Ilang taon. No offense ha. Pero nagiging obvious yan kaya nasosobran yung natin, yung timbang. Para bang nagpapabaya na tayo sa sarili. Sinasabi natin, kasi maririnig mo yan. You only live once. Tapos yung iba pa sabi, anong pakialam mo? Buhay ko to. Respetado ko kayo. Tayo ang pipili sa natin, sa buhay natin. Na meaning ko lang open tayo sa mga pagbabago dahil yung ito kasi yung regret natin, yung nagsisisi na tayo sa huli na yung pagsisisi. Pero yung iba nandun na sa mga last days, last hours nila. Yung sinasabing deathbed. Huwag tayong pumunta dyan na ang dami nating regrets sa buhay. Yung last hours na tayo sa hospital ba yan o sa home for aged or ganyan. Huwag tayo dumating na yung isipan natin, sana ginawa ko to, sana sinabi ko yan, sana, yung mga ganyan. Regrets yan. Painful. Huwag tayong dumating sa agony. Yung tinatawag sa English yung agony, yung painful, very painful here and here. Painful regret, yung agony. Sakit yan. Huwag tayong dumating dyan. So, bago tayo dumating sa mga ganyang mga regrets, iba-ibang levels yung regrets. So, binibigyan ko kayo ng yung parang daan, magandang matuwid na daan na ganito. Alagaan natin yung sarili natin. Alagaan mo yung sarili mo. Dahil tayo lang nakakalaga ng maganda sa sarili natin. Dahil sinasabi natin na huwag ka makialam sa buhay ko to. Tapos maya-maya pag huli ng lahat sasabihin mo, bakit hindi mo ako tinulungan? Yung parang, double, nagiging double moral yan yung tawag doon. Double moral sinatawag yun. Yung sinasabi mong huwag kang makialam. Hindi nga nakikialam. Hindi tayo makialam pag hindi. Pero wag sinasabi, hindi kita i-judge, pero I will call you out. Hindi kita i-judge. Hindi tayo mag-judge sa magbigay tayo ng halaga, tulong konti. Yung tulong naman binigay mo, walang balos yung sinasabi sa Bisaya. Walang dalang pasalamat, tapos nare-realize mo naubos yung pera ko dito or energy ko dito or
isipan ko dito dahil walang pabalik na kahit pasalamat nga lang wala din, or yung bigay pasalamat, bigay din ang halaga, hindi lang pasalamat, dahil madali lang tayo magpasalamat pero depende sa level na pasalamat mo. Kung dinibdib na pasalamat mo, okay, mafe-feel ko yan mafe-feel natin yan kung thank you, or thank you, mga iba-ibang tono na pasalamat or yung iba-ibang tono na sorry lugar lang. Kaya itong ko na to, yung parang ito na yung liwanag, bagong liwanag yung pananalita ko. At sana naman ay makabigay halaga sa inyo at maka-forward. Natin paano tayo makabigay ng value sa iba pag hindi natin binigyan muna natin yung value ng sarili natin. Yung pinaprotektahan natin yung value natin. Masyadong bigay ng bigay. Sakripisyo ka ng sakripisyo, tapos hanggang sa wala ka na sa sarili mo. Bigyan mo yung halaga mo ng sarili mo bago ka bumuhos. Katulad ng ang dami ko nang binuhos. Kaya parang sinasabing dito na ako, nasa rock bottom, nasa level na hindi na ako makahinga dahil punong-puno na sa tubig. Parang sa ilalim ka na ng dagat, gusto mo nang umangat. Alagaan ko na yung sarili ko dahil sarap ng pakiramdam. Simulan nyo. Huwag nyo lang isipin, huwag nyo lang isulat, huwag nyo lang sabihin. Simulan nyo kahit konti. Yan yung payo ko sa inyo. Amen to that, Rosauro. Salamat. Ako ay naghahandog sa inyo ng liwanag, paunawa, at siyempre, derivational to project derivation. So, continue tayo, mag-move on tayo, mag-level up, pataas natin yung mga standards natin sa buhay. Yung mga standards, makarelate kayo niyan. Hindi tayo makontento sa mahirap lang tayo, or wala tayong trabaho, or habang nakakahinga pa tayo. May oportunidad pa. So, huwag natin i-blame yung sa pamilya natin, sa anak, sa asawa, sa kapatid, sa sistema ng bayan natin, sa mga politiko. Huwag natin i-blame. Tayo. Conduct tayo sa mga natin, tungkulin natin. Kaya dyan tayo dyan tayo makakabigay halaga. Both sa sarili natin, sa pamilya, sa mga anak natin, at sa forward natin sa iba. Yun na. Thank you. Ito si Rosauro, Derivation Bragat. At sa Jeriversity ko, mag-ingat kayo dyan at palaging mahalin. Bigyan ng halaga yung sarili. Bigyan ng halaga ang tao. Respeto. Dalhin natin palagi ang respeto kahit saan. Kahit anong mangyari ng mundo. Kahit anong klaseng bagyo. Dalhin natin yung respeto natin. Thank you and God bless and Godspeed. Conduct your businesses dyan. Good luck.